Kasi daw pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po Kaya namin po kilala, sir. Sir, po sandali. namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito, importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Magandang umaga po sa inyo lahat. Biyernes sa 1 ng Setyembre. Bare months na po, mga boss. Umpisa na po yung sumbungan, pero eto pong mahalaga, investigahan. At bago po yan, ang iisang pambansang sumbungan, #ibabitag mo, may tatak po yan eh. Yung tatak, tulong at serbisyo. Tatak, Tulfo, ako po si Ben Tulfo. Ito po yung #ibabitag mo. Bago po yan, eto po yung aming mga partners po in public service. Sino po sila? Kilalanin. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang #ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Okay, umpisa na ho natin. Agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. #ibabitag mo. Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. Rapper mula sa Catanduanes, inireklamo ang kanyang live-in partner. Problema sa relasyon, masusolusyonan kaya ni Bitag? Pinangakong retention ng kumpanya, drawing lang ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin napapakinabangan ng mga kontraktor. Laborer na kuryente, namatay sa trabaho. Pamilya ng biktima, pinablatter pa ng amo. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Pangarap daw po niya, itong rapper ay maging beatboxer na si Jefferson na sinubukan niya mag-perform dito sa Bitag. Subalit sa kabila ng kanyang talent sa pagkanta ay may pinagdadaanan siyang problema. Detalye ng kanyang sumbong. Panoorin. Sino ba si Ben? Yo! Yo! Ben! Sir Ben! May tuta dito sa studio. Papalabasin natin, Sir Ben! Oh! Sir Ben! May pusa dito sa ilalim ng mesa, Sir Ben! Stop the beat! Ayos! Meron pa. Ben! Oh! Magic! Alas 3 pa ng madaling araw kami dun sa Mayakasya. Ito na yung rap. Yo! Bitag! Tumutulong sa mga nangangailangan Ben Tulfo. Problema ng sambayanan, sinusolusyonan. Hinaing ng mga nagsusumbong agad. Ina-actionan. Bitag! Sisigaw tayo, Bitag! Oh, Bitag! Bitag! Yo! Nandito na si Sir Ben Tulfo! Yo! Ben Tulfo, bayaning natuto, mahal ng mga Pilipino! Yo! Okay, so ano naman ang matutulong ko sa'yo? Sino sinusumbong mo? Ano sir, meron din po ako sir na kalipin sa Birap. Pero sir, Sinusumbong mong kalibin? opo, kasi sir, yung pangalawa ko po palang anak sa pangalawa, hindi po ako yung ama. Paano yan? Okay lang po yan, sir. Anong matutulong ko sa inyo yan? Sir, bala, gusto ko na po siyang umuwi, sir, sa Catanduanes, sir. Kasi namimiss ko na po yung mama ko tsaka yung mga anak ko, sir, Pin.
Isang linggo na po akong hindi nakakadiskarta para makauwi. Kailangan ko po, sir, ng tulong. Saan ka ba natutulong? Sa Bendia po, sa LRT, sa baba, sa kalsada po, sir. Gusto ko, sir, mag-rap, sir, para sa'yo. Kasi ang banat dito, sir, is beatbox. Tapos si Sir Pinang mag-rap. Go! Yep. Yep. Okay na. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mula po Catanduanes, eto ngayon, kakasama ho natin sa studio si Jefferson. Jefferson, magandang umaga sa iyo, Jefferson. Ganda mga po, sir. Good morning. Morning, ha? Kilaling niya na siguro si Jefferson. A little introduction. Ay haba-haba ho ng introduction siguro. Nalibang kayo ng konti. Entertainment value on a Friday. Thank God it's Friday. Si Jefferson is ang aspiring vlogger at rapper mula sa Catanduanes. Nakita niyo naman siguro ang talento niya. Okay. Niloko daw si Jefferson ang kanyang ka-live-in partner na si Hanilyn. At nabuntis daw kasi ito ng ibang lalaki. Kaya ito ngayon sa atin, si Jefferson naman ay kung maaari, gusto niyang makabalik sa kanya. Okay. Magandang umaga sa iyo, Jefferson. Maganda po umaga, Sir Idol. Okay, sige. Ako gusto ko lang sabihin sa iyo dito ay ako nagpapasalamat doon sa ginawa mong performance mo sa baba. Nagulat kami lahat eh. Pati tuloy ako na hindi naman ako marunong sumayaw, napasayaw tuloy. Okay? Anyway, bakit mo ba nire-reklamo itong si girlfriend mo, si Hanilyn? Anong problema ninyo? Sir, hindi ko naman sana, sir, nire-reklamo kasi halos lahat na trabaho, sir, sa pangangalakal, lahat na diskarte, pinapakain, mahal ko sila. Okay. Ngayon, sir, iniisip-isip ko kung irereklamo ko yung girlfriend ko, kawawa naman yung mga anak ko. Okay. Ngayon, sir, tumulag po ako sa'yo para po tumigil na rin po yung ex-boyfriend niya na huwag kaming guluhin. Kung magbibigay po siya ng sustento po doon sa anak namin na pangalawa na akala ko po sa akin, magbibigay lang po siya, huwag silang magpagkita. Masakit po sa dibdib ko. Yan ang pakiusap mo. Opo. Ngayon, sir, hindi ko po narereklamo yung kalipin ko kasi mahal ko po yung anak ko, yung pamilya ko, sarili ko po, sir. Pumunta ako, sir, ng Maynila, wala po akong dalang damit. Natutulog po ako, sir, sa kalsada, sir. Okay, relax ka lang. Hindi ka na matutulog sa kalsada. Tutulog ka na sa korsyon, may unan, may kumot, may aircon. Sir, meron pang breakfast at saka lunch. nag-chat, sir, kagabi na nagugutom na daw po yung dalawang anak, sir. Ay, wala po akong pera. Natulog po ako sa barangay. Gusto ko pong humingi ng tulong, sir. Nawala rin yung cellphone ko. Kailangan ko po, sir, magkapag-vlog. Kahit lulumahin lang na cellphone. Tapos, sir, hanap buhay, sir, kahit tricycle boy lang, sir, kahit ano po, boss, na maganda pong trabaho na yung hindi gumagawa po ng mali. Okay. Masipag din ako, sir, kahit mga janitor, kaya ko po, sir. Okay, sige. Ganito ang ating gagawin. Una sa lahat, nakikiusap ka doon sa boyfriend, itong si Hanilyn, na kung maaari, bagamat meron siyang anak doon, tama? Isa po. Huwag na kayong guluhin. Ang kailangan lang ng dating boyfriend itong si Hanilyn na tatay ng anak niya na kasalukuyan, inaalaga mo, alagaan mo na lang. Opo. Pakiusap mo, huwag na kayong guluhin. Opo. At hindi mo kayang iwanan si Hanilyn kasi mahal mo siya. Bati mga ano. At saka mahal mo rin mga bata. Yan ba ang dahilan na pumunta ka dito sa amin para... Hindi. Dito ka lang ba sa Quezon City? Sa Makati po. Sa Makati. Anong ginagawa mo ngayon sa Makati? Nagbabarker lang po para po magkapera, makakain. At makapajikas po ng padala kahit 150, 200. Ngayon, sir, nawala po yung cellphone keypad gabi pagkagising ko. Wala na po yung cellphone ko. Gusto mo magtrabaho? Gusto ko po maging janitor mo, sir. Okay, janitor. Opo. At sir, nagugutom yung mga bata. Relax ka lang. Okay. Saka, sir, gusto ko pong ipakita sa inyo yung sinulat ko, sir, nakarap kay Sir Ben Tulfo. Idol. Okay, so, ganito muna. Yes, sir. May number ka ba nitong narareklamo mong boyfriend ng iyong
Kung sino man to, baka pwede natin tawagan. Gusto mo bang tawagan ko? Yung Bali sir, yung pag-alis ko po ng probinsya, i-blatter ko po sa barangay nila. blatter nila. Opo. Tapos sir, hindi na daw po siya makikipagkita dun sa girlfriend ko. Magpapadala na lang siya ng pagkain at diaper. Oo, para doon sa anak Sa niya. anak po niya. Mahal mo rin ba yung anak niya? Mahal ko po kasi sila mula sa tiyan, sir. Talagang minahal ko, sir. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nakikinig kaya? Gusto mong tawagan si Hanelin? Baka sakaling nanonood siya ngayon. Alam niya ba nandito ko sa amin? Alam po. Okay, tawagin mo. Sabihin Wala mo, po. sige, kausapin mo siyang mag-usap muna kayong dalawa, okay? Sige, kausapin mo si Hanelin. Hello, Lin. Nandito ako ngayon kay Sir Ben. Bitag. Hindi naman kita nirereklamo. Gusto ko lang na yung buhay natin, yung anak natin, mapag-aral. Si Bibi mag-aaral na. Kailangan ng bag. Kailangan ng sapatos. Kailangan ng pagkain. Pumunta ako dito kay Sir Ben para humingi ng tulong para sa atin. Mabigyan tayo ako ng trabaho para makapagpadala sa inyo. Lahat na ginagawa ko pero masakit din sa loob ko na mayroon pa palang ikaw na contacts na hinihingihan. Binibigyan naman kita lagi ng pera pag may pera ako. Di ba? Mahal ko kayo. Gusto ko yung mapalaki yung anak natin na makapag-aral. Kasi mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, yung mga anak ko. Ilang araw na ako dito sa Maynila, pero nung may diskarte hanggang sa nakapasok ako, wala akong ID. Pero ang mabait ng mga tao ni Sir Ben, pati si Sir Ben, sabi ng security, pasok ka na. Sige, pasok ka na kung anong problema. Tutulungan ka ni Sir Ben. Kaya nandito na po ako sa Idol Ben Tulfo. Maraming salamat po, Sir Ben. Alam ko po na kahit sino pong lumapit sa inyo at tutulungan mo po sa abot ng makakaya niyo po. Okay. Sino bang kausap mo doon sa barangay? Barangay ninyo? Yung barangay po doon sa lugar ng lalaki. Alright. Nag-usap na po kami. Alright. Sabi pare, hindi naman ako pupunta doon sa asawa mo. Okay. So, supportahan ko lang naman yung anak ko. Okay naman pala, nag-uusap naman Mag-usap pala po kayo. kami, sir. Pero, sir, Pero okay naman palang tatay ng anak mo. Sir, anak ng, masakit lang sir kasi sabi ko yung tumatawag sa cellphone, yung lalaki. Sabi ko, okay lang naman yun. Pero sir, sa akin lang sir, direct to the point, ano ko po yung mga anak ko sir. At yung asawa ko sir, Okay. maayos po kami. Mhm. Hindi naman po ako nirereklamo sir. So, gusto mo bang tawagan natin yung barangay? Para Sa Valencia po. Sa Valencia? Sa Valencia po, sa Vera Okay, Catanduanes. barangay Valencia. Pwede ba natin tawagan kung sakaling matawagan? Kapitan Voltaire po. Si Kapitan Voltaire. Sino man nakausap mo ron? Hindi sir, yung kapitan dun sir sa lugar po ng asawa ko po yan sir. Okay, sa lugar ng asawa mo. Opo, yung lalaki. So, kayong dalawa ng misis mo, okay naman? Okay naman po. Nakakapag-usap kayong dalawa? Opo, mahal po niya ako sir. Bakit ka pumunta ng Maynila? Dito ka nagtatrabaho at iniwan mo sila. Para po Sana dinala mo rin dito kung saan. Wala sir ng pamasahe sir. Gusto ko po sir makapagtrabaho para makapagpadala po ng kahit yung nanay ko po na may sakit. May stroke din sir. Kailangan ko po sir mapadala ng wheelchair. Okay. Pagkain, bigas, gatas. Kailangan sir eh. Kailangan sir ng talaga ng sir. Financial. Okay. Kailangan sir. Wala ka namang nararamdaman pag medyo mag-isa ka. Wala po. Nalulungkot. Gusto ko silang makasama. Nagpipray lang ako kay Jesus Christ sir. Ben, tutulungan tayo kahit saan tayo pumunta. Okay. Maraming So, wala kang issue sa misis. Wala naman po. Hindi mo naman sinasaktan. Hindi naman po. Hindi mo naman kaya napagsasabihan na masasakit. Hindi naman po. Umalis na lang po muna ako para dumiskarte, sir. Para Bakit? Nung umalis ka ba, pinayagan ka ni misis mo? Hindi po, sir. Umalis na lang po kasi masakit. Bakit naman umalis ka nang hindi ka man lang nagpaalam? Masakit po yung loob ko sa kanya, sir. Parang, Oo, okay. So, hindi ka nga masakit ang loob mo o lumayo ka lang. opo. Magpalamig po muna. Nagtatampo ka sa kanya. Opo. Ano, sir? So, may problema tayo. Alam mong sakit mo? Tampororot. Kanta tayo, sir. kasi nagtatampo ka. Oh, ngayon, kinausap ka ba ng misis mo na pinababalik ka? Opo, nagugutom na daw po yung mga anak namin, sir. O, yun naman pala, iniwan mo. Para mo silang iniwan, parang kawawa naman yung mga anak mo. Papadala naman po ako ng pag nakakatawag po, 150. I-Gcash ko po para makakain. 200, hanggang 200 lang. Ano naman ang trabaho ng misis mo? Pag kinakasama mo? Nangangahoy po sa bukid para po Kahoy. Opo, para may benta po ng 50 pesos, makabili po ng bigas. So, ang trabaho ni misis ay
Kumukuha siya ng mga kahoy, Panggatong po. panggatong. Para maibenta. Tapos yun ay binibenta ninyo. Para po Magkano kinikita niyo sa pagbebenta ng mga kahoy na mapanggatong? 50 lang sir, isang tali sir. 50 pesos. Opo, Ikaw naman, anong trabaho mo na nandoon? Bakal bote po. Jump shop sir. Ang shop. Opo. Magkano naman kinikita mo? Nakita rin sa awa ng Panginoon sir, minsan 500, 400. Oh, sa isang buwan, magkano kinikita mo lahat-lahat? Baka sir mga 3,500 po sir, o 4,000 po. Hindi ka ba nag-isip na magtrabaho sa barangay, magtrabaho sa kung kanino man lang na para stable, na hindi ka nagbabarker, o yung mga typical na magja-janitor sa kanino doon sa munisipyo? Hindi mo naisip yun? Kailangan sir ng ano po, ng requirements sir, magagastos po para. Anong requirements ang kinakailangan nila? Ano po, ano lang po, mga ganyan police clearance, mga NBI, Wala tapos ka bang picture. may problema ka ba sa police clearance? Wala naman po sir. Wala ka namang record ng bawal dito na Wala naman sir. panggugulo sa lugar? Wala naman sir. Manganganta lang po ako sir. Kanta ka lang. Jingle, gumagawa ng mga jingle after election day. So ikaw ba'y kumakanta at nagra-rap sa entablado? Yes sir. Magkano binabayad sa'yo? Ano sir, binibigyan din ako sa 2,000. Isang gabi po, kanta-kanta lang po. Okay. Eh kung ganun. So, ang gusto mo lang ay mapaabot sa misis mo na mahal mo siya. Opo, pati yung mga anak ko po. So, pero nagtatampo ka kasi nagsiselos ka roon Opo. sa lalaking, kinakausap pa rin ni misis Opo mo. sir. Hindi mo naman binigyan ng pagkakataong magpaliwanag Lagi ang na lang misis sir mo. eh. Ulit-ulit na lang po sir. Paulit-ulit ni misis na Opo. makikipag-usap sa lalaki. Nahuli ko pa po yung tawag ng lalaki, text-text po nila. Nabasa ko po sir. Anong nabasa mo sa text? Ba't hindi ka na pumupunta dito sa akin? Sino nagsabi niyan? Yung lalaki po, magte-text doon. Okay lang sa sir. Basta mahal ko lang sila sir. Okay lang yun. So, mahal mo sila. Opo. Mahal mo rin yung mga anak mo. Ilan bang anak mo? Dalawa lang po. Bali, isa lang po kasi hindi po sa akin yung pangalawa. Pero minahal ko po. Yung una, Sa akin po, 5 years old. yung isa sa Doon kanya. po, 4 months po. Baby boy. Babae, lalaki. Ano ba yung misis mo? Katutubo? Katoliko po, sir. Hindi, katoliko. Sir Ben, salamat. Nandito ako sa'yo. Okay. Gusto ko masaya ka, sir. Kaya ako lumuwas. Gusto kita, idol kita, sir eh. Ikaw yung gusto kong sa magkakapitid. Ikaw yung matigas, matapang at kayang-kayang lutasin. Mga action. So, anong trabahong alam mo? Janitor, sir. Maglinis ng mga CR. Laging malinis, sir. Masipag po ako dyan, sir. Okay. So, di ba natin pwedeng... Ano bang last update natin dito? Okay, so tawagan natin. Nakausap ng BTAG staff ang Barangay Secretary ng Barangay Valencia, Vera, Catanduanes. Ayon sa Secretary, may mga records ang magka-live-in na partner ni Jefferson at Hanilyn sa barangay. Una raw, o record ng sinaktan ni Hanilyn ang kanyang unang anak. Kaya nagreklamo si Jefferson sa barangay. Ayon din sa Barangay Secretary, nakita lang mismo na may pasa ang bata, galos ang bata. Pangalawang reklamo ni Jefferson, yung siya naman sinaktan ni Hanilyn. Okay lang yun, sir, sa akin. Kasi mahal ko naman sila, sir. Ayaw ko naman, sir, mabot dito, sir. Ayaw ko po. Lahat ng reklamo ay inurong ni Jefferson dahil nangako ang kanyang ka-live-in partner na magbabago ito. Opo. Okay. May problema itong si Hanilyn. Ang problema ni Hanilyn ay lumalabas etong sinasabi mo rito, sinasaktan ni Hanilyn yung unang anak mo kaya nagreklamo ikaw sa barangay. Opo. Pangalawa, ayon sa Barangay Secretary, nakita nila mismo na may pasa at galos, bata. Opo. Kinuha ko po yung bata, pero binalik ko lang po, umiiyak. Pangalawang reklamo ni Jefferson, ikaw naman sinasaktan. Opo. Pero lahat ng reklamo na iniurong mo. Opo, mahal ko po sila, sir. Ayaw ko po sila mapahamak, sir. Mahal po, mapagmahal po ako, sir, sa pamilya, mga anak ko po. Gusto ko lang po magmatino siya, sir. Wala siyang kinakatakutan. Okay, ganito na lang, Jefferson, ano? Ang kaya mong baguhin sarili mo, Opo. pero hindi mo kayang pagbabaguhin itong si Hanilyn. Opo. Nakikita ko may problema si Hanilyn, hindi ikaw. Opo. Kung may problema si Hanilyn, nananakit ng anak, may problema yon.
Pero ayaw ko po, Hindi sir. naman pakinggan mo muna ako. Pakinggan mo ako na maigi. Wala kang problema. Ulirang ama ka. Andres Bonifacio ka. Andres Ander Disaya ka. Okay. Hinahayaan mo si Hanelin na saktan ka. Kaya umaabuso si Hanelin paulit-ulit na kayang-kaya ka. Pating anak mo sinasaktan ni Hanelin. So, ang tawag ko sa iyo ay battered husband. And then, yung mga bata na sinasabi mo, abay, child abuse yung ginagawa ng iyong girlfriend na si Hanelin sa mga anak mo. Bago na rin daw po. Bakit mo pa minamahal pag ganyan? Wala na sigurong pag-asa. Baka kung ako sa'yo, bigay mo dun sa lalaki, kunin mo lang mga bata. Opo. Kaya mo. Mamimiss ko pa yung Kung nami-miss mo man ng mga... Pakisarang ang pinto na yan. Maingay. Kung ang ingay-ingay kasi narinig ko kung sino ba yung sino to? Ganun ba? Ingay-ingay kasi sa akin sa loob kaya parang kala ko kung sino-sino doon mga anghel nagbubulungan. Hello? Hello, sino to? Ay, hello po, sir. Si Sally po ito, barangay secretary po. Okay, kasi hindi ko alam na ikaw sekretary. Kala ko kung sino. Inabot lang sa telepono eh. Sally! Si Ben Tulfo to, live tayo sa ere. Opo. Bakit ang tagal-tagal mong kumbinsin ng staff ko na makausap ka? Ang dami mong mga sat-sat Ano kanina po sa yung loob. landline po kasi dito sa office? Walang signal po. Pero narinig ko naman usapan sa telepono. Okay, sige, ganito na lang. Anong problema rito, Sally, dito sa lumapit sa amin si Jefferson? Yung sinasabi niya po na yung hindi niya anak yung bunso nila. Wala po kami maano doon. Hindi. Ganito na lang, ano? Kaya kita tinawagan at kung ang tawag ko sa iyo, kumpirmahin lamang kung itong dalawa ay nagsasama. Opo, nagsasama po sila. Kasi ngayon lang na August, kailan ba nag-birthday? Ngayong August lang po kasi, andito yan, si Jefferson. Okay, ano bang problema nito? Diretso na tayo. Sabi ni Jefferson, sinasaktan daw yung anak, binubugbog ni si Jefferson ng misis. Totoo ba to? Alin po? Sabi nitong si Jefferson, sinasaktan daw ni Sally, yung mga anak. Ni Hanelin, okay? At saka binubugbog din daw ata nitong si Hanelin, si Jefferson. Totoo ba to? Meron po kasi siyang mga blatter dito na yun ang mga pinablatter niya dito sa barangay na sinasaktan siya. Hindi naman namin alam kung ano mga rason pero siguro sir, kausapin niyo na lang si Hanelin kung bakit niya sinasaktan si Jefferson. Tatanungin kita muna, totoo bang sinasaktan o nag-imbestiga ba kayo kung may pasa si Jefferson? Si Jefferson may mga pinapakita na nung ano siya, last matagal na, siguro July 17, 2020. Yun, may ano siya, may yung kamay niya daw, pinalo ng kawayan hanggang sa hindi siya makapagtrabaho. Nung ano to, matagal na, July 17, 2020. Alright, sige. Based po dito sa record namin. Okay, sige. Ganito na lang. Total, anyway, tine-check ko lang naman. Yung mga sinabi mo, nakita ko na dito sa report na una, ano? Pwede ba makausap si Hanelin, sino ba to? Si Hanelin? Si Hanelin po gusto niyo makausap yung asawa ko po ni Jefferson. Sige, Nandito kakausapin ko. Papa. Cannabis, lakasan mo lang yung kasi nahina yung rin. Hello po, sir. Hanelin. Kilala ka po. Hanelin, si Ben Tulfo. Dito tayo, naka-live tayo sa IBC TV 13. Opo, sir. Totoo ba sinasaktan mo itong si Jefferson? Aminin ko po, sinasaktan ko po sa sir. Yung marami po siyang, sinasabi sa akin na hindi po kayang tanggapin. Okay. Anong kanya mga sinasabi sa'yo? Huwag lang mura, ha? Minumura po ako niyan sa sinasabi na akong pukpuk na, nagpapaanila po ako sa iba-ibang lalaki. Okay, relax. Kaya kita tinawagan. Ikaw naman, sinasaktan mo raw yung mga anak mo.
po yan totoo, sir. Kasi na aksidente po kasi siyang nahulog eh. Kaya may pasa. Ano sinabi ng barangay ng mga sapasa ng mga anak mo? Wala naman po yun, sir. Naglalaro po kasi yan, sir eh. Siyempre, malikot na po, sir. Nag-imbestiga ba ang barangay kung sinasaktan mo yung anak mo? Hindi ko naman po yan, sir, na pinapalo yan. Sobrang kulit lang po talaga. Okay. So, ibig mo sabihin, kaya sinasaktan mo si Jefferson dahil nakakapagsalita siya hindi maganda sa'yo. Hindi maganda po, sir. Kaya nasasaktan ko siya kasi maano siya sa amin eh. Kaya nga yung nanay ko po, sir, minumura niyan eh. Ganun. Okay. So, ayaw mo na kay Jefferson o gusto mo pa kayo magkabaligan? Ayoko na po din, sir, sa kanya eh. Kasi marami na akong naranasan sa kanyang pananakit eh. Kahit hindi naman po tamang ano niya. Sige, kausapin mo si Jefferson, mag-usap kayo. Ito, Jefferson, kausapin mo, misis mo. Yan, upo ka dyan. Hello? Ano? Hello? Ano? Dito ka man, uya, biga, blatter ki sir. Ano ko lang na makasikaso yung mga kita. Makaparibod naman ako, kaya ako naglani, uya. Dito ka man, biga, blatter ki sir. Kaya plater, kung batid ka, di ko talaga ka dyan na gano'n, talagpayan ka sa mo yan na matrabaho, tapos naisihan mi, uya na, ano mo na, ako nakalay pa. Di man nga ni. Dito ka man, biga, ano ki sir. Biga tayo man ko si sir na day man. Dahil man, dapat masupog ka dapat, anuan. Ano sir? Sige na. Ano sir? Okay na. Ano sir? So, Hanilin, ayaw mo na rito kay kay Jefferson. Ayoko na po yan, sir. Basta yung hinihingi ko lang po sa kanya, yung anak niya po dito yung isa, suportaran niya kasi obligasyon niya po yan eh, kasi apelido niya po yan eh. Ilang araw na po, dalawang simana na hindi nagbibigay ng suporta. Ano ba to si Jefferson? Nagsusugal? Nagsusugal ba to si Jefferson? Hindi ko po alam kasi andyan po sa Makati, marami pong addict dyan eh. Kasi ang sabi niya sa akin bago siya umalis dito, gumagamit daw siya ng shabu dyan. Hindi ako sir. Ano tao niya? Okay. Dapat nga po dyan, sir, drug test po yan eh, kung talagang yan. Pwede rin sir. So, gusto mong ipa-drug test namin si Jefferson? Opo, sir, ipa-drug test po yan kasi addict po yan eh. May laglag talaga ako sir Kaya dyan ang pinagsasabi, baliw pa yan. Bakit mo sinabing baliw? Sir, huli yan sir. May lalaki yan sir dyan sa probinsya namin sir. Kaya mo na sir. So, anong gagawin ko kay Jefferson? Trabaho nga ako sir. Ewan ko po dyan, sir. Bahala na kayo dyan kung anong gawin niyo dyan sa tao na yan. Basta ang hiningi ko lang po yung suporta niya sa anak niya. Paano pag sinabi ka niya, mahal ka daw niya eh, kaya... Hindi ko na po siya, sir, mahal. May ibang lalaki na yan sir kasi. So, ipamimigay mo na si Jefferson kung kanino ba susuportahan na lang mga anak mo? Opo, sir. Ipamimigay ko na po, sir, yan. Basta yung anak niya, suportahan niya kasi wala nang makain dito. Yeah. Gusto mo bang sabihin, mahal mo siya? Mahal ko yan sir. Pati mga anak ko sir. No. Sabihin mo, mahal mo. Mahal ko kayo pati mga anak ko. Bahala ka kung hindi mo ko mahal. Oh, Na sir. bakit? Oh, mahal ka Bakit raw. daw kasi, sir, Bahala pinatulpo na ko pa kayo siya. kung hindi kayo mahal, kung hindi mo sila mahal. Ano ba to? Parang sa Hindi ko pilit. na po yan, sir. Mahirap po kasi tanggapin na yan tao na yan kasi iwan ko po, sir. Bakit? Anong Kasi may ginagawa lalaki nito? sir. May lalaki kasi. Hindi ko po alam, sir. Kung ang ginagawa niya kasi nagpaalam yan dito, magtatrabaho. Tapos ngayon, ito lang malalaman ko lang. Na? Gusto niya raw bumalik sa'yo at mahal na mahal kayo. Hindi na po, sir. Suko ka na. Maraming problema po yan, sir, dito sa amin. Ikaw... Ano problema niya? Ewan ko dyan, sir. Basta marami pong problemang iniwan yan dito. Tulad ng? Tulad ng po yung, yung top down. Bininta niya siguro, sir. Sinanlaan niya raw daw yung top down. Ano ba yung top ka? Sinanglaan niya
Ewan ko dyan, hindi ko alam. Anak niya ba yan? Opo, sir. Hindi po, sir, hindi niya po ito anak. Yung isa po, yung adult. Doon. At sa labas. Okay, sige. So wala na tayong magagawa rito. Hindi, ayaw mo na tanggapin itong si Jefferson. Ayaw mo na si Jefferson. Ayaw ko na po. Okay, ayaw na daw si Jefferson. Wala po sir. Bahala ka na raw sa buhay mo, sabi ni Jefferson. Anong sasabihin mo sa kanya? Anong sasabihin mo kay Jefferson? Wala na po kasi masasabi dyan. Bahala na siya, sir. Bahala na. Okay. So, gusto mo nang hiwalayan si Jefferson? Matagal na po kami, sir, niyan hiwalay. Kaya lang, sir, pabalik-balik sa akin. Ganun ba? Kaya mo na sir. Oo, sige. Gagawa ng kwento na naman para bumalik sa akin. Aha. Naniniwala ka bang mahal ka nito? Hindi po, sir. Kung mahal na po ako, sir, hindi siya umalis, sir. Hindi niya paaputin sa ganito. Okay, sige. Kung ganon, sige, okay na, sige, ha? Ingat na lang dyan, ha? Opo, sir. Salamat po, sir. Pambihira ka naman, Jefferson. Bihira ka naman. Nakala ko ba naman sumbong mo rito na parang kawawang-kawawa ka? Sabi mo, mahal mo. Dapat kahit magdidildil ka ng asin doon, basta't importante kasama mo. Kasi kung iniwan mo sila at nandito ka, okay naman, sana kasama mo sila. Kaya nga sir. Hindi mo nga sinasaktan yung misis mo, pero kung mamura mo at saka yung masasabihan mo hindi maganda, emotional violence yun. Nabibigla yan po yata sir. Ha? Nabibigla lang po yata sir. Nabibigla ka lang. Opo. Ayan mo na sir kung ayaw na sir. Ganito na lang siguro. Balik ka roon, pakita mo na mahal mo sila. Opo. Ang hirap kasi hindi ka papaniwalaan kung nandito ka. Opo. Saka pangalawa, addict ka raw. Wala po sir. May drug test po ako sir, anytime. Puro kwento-kwento lang yan po sir. Pagkain nga naghihirapan kami, mag-a-addict pa po. Hindi po pwede yan. Sige. Hindi pwede kasarbin yan. Sige, ganito na lang. Pinakinggan kita kahit na napakasimpleng istorya ninyo sa layong Catanduanes, nagbiyahe ka pa para ipaabot sa akin. Opo. Sige, mag-usap tayo mamaya. Opo, ha? sir. Ganito na lang. Maraming Sa mga ganito, mga ganitong klaseng reklamo, kung tutuusin, dapat nagbaranggayan. Nagbaranggayan kayo, kaya lang ikaw lumayas Ganito na lang. Usap tayo pagkatapos nito. Salamat po sir din. Okay, sige. Thank you very much sir. Mga simpleng tao, simpleng problema, para sa kanila, masahol na. At kayo na pong bahala magbalanse kung sino nagsasabi ng totoo. Kami po'y pinakikinggan lang po namin ang mga lumalapit po sa amin. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak, marunong makinig. Hindi ibig sabihin kayo may nagpapaniwala, nakikinig kami. Ipinagkakaubaya po namin sa inyo kung ano po nakikita ninyo. Meron po kami, sa nakikita. Pero dito sa parting to, kakausapin na lang natin at hindi na tayo i-ere. Tandaan, hindi po kami mga marites. Ang bitag po hindi marites at hindi po kami nangangalakal ng buhay ng iba or mga chismis or mga kung ano-ano dyan. Pinakikinggan po namin. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, marunong makinig yung serbisyo at tulong, may tatak Tulfo. Ibang klaseng Tulfo, ha? Si Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po'y #ipabitag mo. Susunod, pinangakong retention ng kumpanya. Drawing lang ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin napapakinabangan ng mga kontraktor. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Susunod po na sumbong ay nauukol po ito sa retention. Ano ibig sabihin ng retention? Ito po yung parang deposit or bond money sa namang proyektong ginawa ng kung sino mang kontratista. Ngayon, ang mga retention or bond money, partikular sa mga kontratista, nananatili po yan sa takdang panahon para ito ay warranty na magsisilbi doon sa mga kondong tinayo o proyekto. Kasi kung anumang bulilyaso, pananagutan ng gumawa or kontratista, yung sinasabing warranty. Hanggang sa ngayon, na sinasabi po sa atin dito, pinahihirapan daw sila ang tatlong kontratista, kaya lumapit na sa bitag. Aalamin po natin ang buong detalye, panoorin. Kami po ay lumapit sa #ipabitag mo upang humingi ng tulong na makuha ang aming retensyon. Ang trabaho namin ay isang masonry work
painting work at carpentry work po. Nag-start po kami ng July 14, 2022 po. Wala naman pong problema sa sahod. Kaya lang po ang billing namin, kinakaltasan ng 10% na retention. Pinunta namin ang aming kumpanya upang i-update kung kailan ang retention, ngunit wala pa silang masabi kung kailan. Sa aming kumpanya naman po, sana po, may bigyan nyo na sa amin yung retention namin, sa mga engineer man or PM, sana po, kasi po kailangan po namin yung aming retention po, lalo na po sa aming mga pambayarin po. Sir Ben, sana matulungan mo kami upang makuha yung aming retention po. Kailangan talaga po, sir. Salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang ginagawa po natin, pinapaliwanag po natin, hindi yung bawat sumbong para maintindihan niyo po. At medyo ito'y magsisilbing gabay po sa inyo sakaling kayo po'y nagpatayo ng mga anumang gusali or proyekto na yan na meron pong kontratista. Tandaan ang salitang retention, nagsisilbing parang ban po yan o warranty. Kaya makakasama natin ngayon isang sa mga kontratista. Dito po ngayon, kasama ho natin, dalawa po sila, pero ikaw ba si Ariel? Ayun, mabuti ka mo, pinakita agad kasi kung hindi, paano ko malalaman to? Si Ariel Aguirre. Ariel, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Ariel, okay, ilang taon na hindi binibigay yung bond money or retention sa inyo? 8 months, sir. 8 months. Ano ba ang usapan ninyo doon sa proyekto? Ano bang kayo'y subcon or kontratista sa isang kondong itinayo, condominium? Subcon, sir. Subcontractor. Dahil may general contractor. Yes, sir. Ang general contractor, siya yung in charge doon sa sinasabing proyekto. Kukuha siya ng mga subcontractor na gagawin sa bahagi ng anumang gusali or kondo. Ano yung proyekto ninyo dyan sa ginawa ninyo? Ano yung partikular na proyektong subcon na ginawa ninyo dyan? Number 1, sir, ECC block. Installation of ECC block. Okay. Pangalawa, concreting, formal concreting ng... Ito yung mga concreting, ito yung mga konkreto. Ito yung mga concrete or semento. Skim coat. Okay, sige. At saka yung preparasyon painting, sir. So, itong building na to, okay, naintindihan ko na po yun, ano? So, ilang taon nang nakatayo, ano bang retention ninyo rito? O yan ay ngayon ang itsura niyan. So, yan ba'y inuukupan na ng mga tenant? Nabenta na bang space dyan? O simula ng August 2022, kayo nagsimula ng trabaho, dito sa Mercado Builders, ang proyektong ito isang kondo, nakikita po natin. At natapos ng maayos ang proyekto. Nakaraang August 2015, bumalik kayo sa opisina para i-follow up yung retention. Tama? Yes, sir, sir. Ang sinasabi sa inyo, pinapangakuan na ibibigay retention, pero wala pang kasiguruhan kung kailan. Tatanong ko sa iyo, kapag ikay subcon, lahat ng mga ginagawa mo, may warranty yun, kaya may retention. Paniguro lamang kapag medyo nagka-problema, tatawagin kayo ng kontratista, yung general contractor, na ayusin yung ginawa ninyo kasi kayong gumawa noon. Tama? Yes, sir. Ano ba ang timeline o gaano katagal yung sinasabing retention na yun? Sa amin, sir, walang sinasabi. Isa ba, 1 taon, 2 taon? Matagal ka na naging subcon, tama? Yes, sir. Pag kinukuhanan kayo ng retention, bond money, hanggang gaano katagal yun? 1 taon, 2 taon? 90 days, sir, pag sa ibang kinukontratahan ko. Okay, kasi 90 days. Sa iba, ano? 90 days po. 90 days lang. So, 90 days. Okay. Sa 90 days, ibibigay sa inyo pagkatapos ninyo magawa yung retention. Yes, sir. Paano kapag nagkabulilyaso after 90 days o may sabihin natin 120 days, 4 months na hindi pa na-okupa? Wala pang nakatira at biglang bumitak, biglang may bumigay. Sinong tatawagin noon? Kayo o yung contractor ang gagawa? Yung contractor, sir. Pero subcontractor kayo. Yung general po. Yung general contractor. Trabaho niyo yan, hindi ba? Okay, kaya ako tinatanong yan para maintindihan. Kayo pong nanonood po sa amin, dapat maintindihan niyo po rito. Ito yung layunin po namin, paalam po sa inyo. Hindi lang po puro sumbong, ano? Dahil ang trabaho po natin, paliwanag po, ay mga bawat sumbong at anong hakbang solusyon, parang kakaintindihan po, ano?
Ito po, kakausapin natin sa telepono si Ricardo Esperanzate. Siya po dito ay Project Manager ng Mercado Builders Development Corporation. Sir Mercado, magandang umaga po. Ricardo, magandang umaga po sa inyo. Greetings po sa inyo, Sir Bentul po. Okay. Well, Magandang umaga po. magandang umaga rin sa iyo, Mr. Ricardo. Ako po ay magsasabi sa inyo, nakalive po tayo. Ano? At nakalive po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Lumapit po sa amin yung subcon ninyo raw dito, hindi pa nabibigay yung retention o ikalang deposit ata. 90 days, more than 90 days na raw. I don't know. Paliwanag niyo po sa amin kung baka hindi lang kayo nagkakaintindihan o medyo gusto namin malaman hanggang kailan po ba yung retention? Let's say, meron bang timeline yan bago ibibigay? Pakipaliwanag po. Sige po, Sir Ben. Ito po yung explanation natin. Hello, sir. Siguro nagkakaroon tayong delay kaya nahihirapan ka. Pakinggan mo na diretso sa telepono. Huwag mo nang pakinggan dyan sa mga sinasabi ko kung delay na yan. Ano? So hindi tayo nagkakaintindihan. Mag-aantayan tayo rito. Uulitin ko, diretso ka makinig sa telepono. Huwag mo nang tingnan ng video kasi nagkakaroon ng time delay. At tanong ko lang sa iyo, kailan nyo po ibibigay yung retention daw po na sinasabi nitong si Ariel? Ganito po yung sir. Dalawang bagay po, yung pong completion tsaka acceptance po. Yung sinasabi ni Sir Ariel, hindi naman namin pinipigil yung pagbibigay ng extension. Kasi kailangan muna namin mapa-approve o ma-accept yung trabaho nila. Pag na-accept na po yun, following yung trabaho nila tsaka sa amin, meron pong 1-year warranty. Pag po yun natapos, tsaka lang po ibibigay sa amin yung retention. 1-year warranty po yun. Okay. Sir, Sir, naintindihan ko na po, no, para mabilisan na lang po. No? So, sabi nyo, dalawang klase yung sa retention, acceptance, completion muna and acceptance. Tama, sir? Opo. Opo, sir. Okay. Completion and acceptance. Sige. Sir, nakumpleto po nila, hindi? Actually, hindi pa po nagagamit sa building nila sa punch list period. Oh, no. Ang tanong ko lang po, sir, nakumpleto po ba nila, sir, yung kanilang trabaho? Yes, po. Okay. So, therefore, check po tayo. Completion, kompleto po nila. Tinanggap na po ba yung kanilang trabaho ng general contractor and the developer na ang kalidad ng kanilang trabaho? Hindi pa po, sir. Ongoing pa lang po. So, ongoing pa rin ang trabaho na ongoing. So, tapos na ba ang proyekto nila? Hindi pa? Hindi pa po, sir. Okay. So, hindi pa pala tapos ang proyekto ninyo. So, ongoing pa rin. So, ongoing pa rin ang trabaho nitong sila Ariel Aguirre, sir? Sila po hindi na. Okay, sir. Tanong, ganito na lang po muna, sir, ano? Yes, po. Ito ba nagre-reklamo si Ariel Aguirre at ang kanyang kasama na wala ngayon dito, kine-claim po nila, tapos na raw po sila, sir. Ibig sabihin, nakatayo ng gusali dyan, pinakita po na before and then after. Yes. Yan, ibig sabihin, tapos na po. As to whether it's accepted or not, occupied or not, sir, may timeline po tayong susundin. Ibig nyo sabihin yung kanilang retention, sir, you will hold on to it until after 1 year? Nag-accept po sa amin yung trabaho. Well, sir, ilang buwan na po ba na parang tapos na? Ilang buwan na kayo tapos? Mas pangit ngayon. So, 8 months na daw silang tapos, sir. Ibig sabihin, hindi pa rin accepted yung trabaho nila, sir? Hindi pa, marami pa, sir, i-rectify doon sa gawa nila. Tapos sila eh. Okay. Yan si Ariel, medyo maayos po ang gawa niya. So, malamang sa malamang, kahit hindi pa namin nakukuha yung retention, pag na-accept na, mauna po siya. Okay, so... Yung Jessil Garion po, yung kasama niya, medyo maraming i-rectify sa trabaho. No? Okay. Okay, sir, linawin po natin. Pag natanggap na, ay magbibilang sila ng kung ano man yung panahon na para makuha, nakumpleto nila, tinanggap na yung ito'y ginawa nila na walang babalikan, hindi na po nila aayusin, yung word rectify, correct.
So in other words, makukuha tulad nitong si Ariel, makukuha niyo sa kanya kasi wala po kayong nakikitang rectification or correction or ayusin. Mukhang pulido naman ang trabaho ni Ariel. Parang ganun, sir. Yes po, kasi per item po yung trabaho nila, no? Opo. Ganito po yun. Yung walang rectification works, okay po yun. Okay. Kailangan joint inspection siya at saka ng engineer namin. Okay. So, alright, sir. Nawawala-wala po kayo, sir. Ano? Kaya medyo nawawala rin po akong na medyo boses ninyo. So, ganito na lang. So, na-inspect na po ba yung trabaho nitong si Ariel, sir? Ng engineer natin dyan? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa po. Pero nakita na po ng mga inhinyero, yung nga lang, titingnan kung tatanggapin. Yun po yun. Okay. Tama po. Okay. Sir, 8 buwan na raw po sila natapos. Itong si Ariel, 8 buwan na silang natapos at nag-aantay. So, sir, kung sabihin natin 2 taon na hindi pa rin tinatanggap at hindi pa nila alam, baka, sir, nagkukulang inhinyero natin. Baka tutulog-tulog sa pansitan po. Kasi, simple lang naman po, pag medyo yung project po yan at nagmamadali po yung developer, hindi po pwedeng matayenga na matagal. Medyo downside po sa developer yan kasi nag-aantay rin po mag-o-occupy dyan eh. Yung completion date, importante po, sir. Kaya para sa akin po, sir, pwede po kasing i-delay ng sinasadya na wag tanggapin, wag mong inspeksyonin para walang basis na parang tanggapin. Ang isang bagay na hindi po non-acceptance, either hindi mo in-inspeksyon or hindi mo tinatanggap kasi may problema. Kung kay Ariel, wala namang problema, sir, pero hindi tinatanggap, yun, sir, estilo na parang ayaw lang bayaran. Hindi kaya, sir? Hindi naman po yan. Hindi Sir, po sir, kaya po ako nanghihimasok na I understand the nature of construction. As the reason why, kami po sa mga itong hashtag ipabitag mo, sinisiguro po namin, ang pang-aabuso po ay iba't ibang mukha. Meron pong bagay na medyo ginugulangan, iniisahan, kahit tapos na ang proyekto, ayaw tanggapin, pwede naman tanggapin, pwedeng usisain, pero ayaw tanggapin para lang wag maibalik yung sinasabing bond or retention. Di kaya, sir? Yes, sir. Siguro, Mr. Ricardo, I'll be very nice and forthright with you, straight. There are a lot of faces of abuses. In a way na parang maraming mukha ang pang-aabuso. Ang pang-aabuso na parang hindi mo ina-inspeksyon, in-inspeksyon mo, pero hindi mo tinatanggap kasi gusto mo lang itainggap pansamantala, pwede naman inspeksyonin, kung may problema, sabihin ang problema, ayusin. Pero kapag hindi mo tinanggap, pero in-inspeksyon mo, kasi baka natutulog yung ating inhinyero dyan, anong tatanggapin po nito? Ano po kung hindi tinatanggap, kasi ang magsa-certify po yan, accepted, pasado, passed, yung inhinyero po natin, sir, di ba? Yung mga consultants po, meron din pong consultants. Well, sir, wag nyo na pong daanin, kawawa naman tong mga tao na to. Hindi po to kapareho ninyo. Na kayo mga inhinyero, mga consultant, mga project manager, you can do what you want to do, but people like them, sila pa'y tumatakbo sa amin. Sinisiguro po namin all faces of abuses na hindi po sila tinatamaan. Nagkamali po kayo, sir, lumapit po sa amin. Mausisa po ako, sir. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Can you inspect and then tell your engineer whether acceptable yung trabaho o hindi para maibigay agad yung pera? Yes, sir. Okay, sir, inuulit ko, ano? Kami mag-recon. Sige, sir, ganito lang, ano? Kasi nakatingin na po kami, si bitag po ako. Nambibitag po ako Nambibitag po ako ng mali. At nabibitag po ako, nabibighani po ako sa tamang trabaho. Apparently, sir, meron po ako nakitang pang-aabuso, diretso na po ako rito. Ang pang-aabuso, sir, na sinasabi na pwedeng abusaduhin yung malilit na tao tulad nito, na ayaw niyong tanggapin, pero walang problema, ayaw niyo lang tanggap or sabihin pasado na yan, kasi pag pasado na yan, obligado po kayong ibalik sa kanilang retention nila. Doon sa takdang panahon kung 90 days or 6 months or 1 year. Pero sir, 8 months na po sila tapos, particular dito po kay Ariel. So, kung gagawin niyo po, hindi niyo tatanggapin, pero tapos ng proyekto at gagawin niyo, tsaka niyo palang tatanggapin by 2025, niloloko niyo po yung tao Hindi po naman sa ganun. Ay, sir, wag po kayo makipagsubukan sa akin, ayusin yung ora mismo.
Naintindihan niyo ba, sir? I understand the nature of construction. Yes, sir. Willing naman kaming makapag-recruit. Kaya nga, sir, this is just maliit na tao lang po to, sir. Okay? Doon po kami sa malilit na tao na wala pong boses, madali po silang yurakan ng kalang karapatan, kaya po lumalapit po sa bitag. Ako po yung kakaibang Tulfo. Naniniguro lang po ako na patas at parehas. Wala po akong inaakusahan, pero sir, may naaamoy na po ako. Baka pwedeng magiting at masipag na inhinyero ninyo. Tingnan, sabihin nyo po, katanggap-tanggap pa o tatanggapin nyo. Kasi pag sinabing, hindi pa namin tatanggap yan, bakit ang tagal ng panahon na ayaw tanggapin? Kasi kung may problema, sabihin nyo may problema. Di ba pa, sir? Yes, sir. Para maayos agad yung problema. Pero kung wala po kayong ginagawa, that's grave negligence on your part. Ayaw ko po magsalita ng ganito. Kaya tinuturuan ko po, kahit sino nanunood, meron pong standard, may pamantayan po ang lahat ng bagay. Nang sa ganon, wala pong naloloko. At hindi ko po sinasabing manloloko po or manaloloko, baka lang po kasi may kapabayaan at ayaw pong tanggapin sa dahilan, baka tamad lang po siguro ang inhinyero natin, consultant po ninyo, kasalanan niyo po yan, project manager kay. So, call your general contractor and tell your general contractor to inspect yung trabaho nito mga subcontractor para na sa ganon, kung tatapos na po, dapat lang po ibalik na po ang kanilang retention. Kung may problema, pakisabi po, may problema tayo, ayusin natin. Para na sa ganon na ayos. Then and only then, you're doing great service doon po sa inyong principal, sa developer po. Hindi po yung alam nyo may problema, pati po yung project, the whole project, the developer, malulugi po. Talo rito. Dahil sa ibaba, sa gitna, ang may problema. Sa itaas, gusto po nila agad matapos. Tapos, kalidad, may warranty, yun pong gusto ng developer. So para sa akin po, sir, we will call you, ang tatanong kong nyo sa inyo, kailan po ni Ariel malalaman kung tinanggap at gaano katagal siya mag-aantay para makuha niya yung retention, sir? Kahit bukas na bukas po, sir, pumunta sila, meron ako engineer dito, magre-reconcile po sila. Sir, gusto niyo bang samahan namin, sir, kasamang cameraman namin para makita po natin kwantas klaras? Siguro. Okay, sir. So, bibigyan ko po kayo ng puwang. Gawin nyo na lang po na hindi na po kami kasama kasi Sabado, Linggo, Lunes, magpapadala po ako ng tao. Wala po akong sinasanto kahit anong araw. Nandiyan naman si Raul, nandiyan si Aisley. Pag sinabi kong ganon, sige, tatrabaho po yan. Service with a smile. Ganon lang po. So sir, bukas na bukas Sabado, hindi po namin kayo tatawagan para naman medyo may time po sa family po ninyo. Sa Lunes po, tatawag po kami at mag-reconcile na po kayo at papadala ko po itong si Mang Ariel para naman sa ganun, sir, makita niya kung anong problema at makwento niya roon sa ibang kasamahan niya kung may problema po sila. Dahil ngayon, nalilito po sila, kaya nagpabitag po sila. Kaya po ako, nanghihimasok na po, sir. Kung para lang po ma-resolve ang problema, sir, you don't want me to enter your space. You will not like what I'm gonna do because ako po, anong makikita ko, ilalantad ko. Mas magandang kayo na lang mag-usap, ayusin nyo to, ilabas nyo kami, kasi anytime pwede kami manghimasok, pero kung magagawa nyo na po, sir, by yourself, with yourself, and all by yourself, hindi na po dapat kami manghimasok, so wala na po yung issue rito, sir. Okay, sir? Sige po, sir. Maraming salamat, sir. Inaasahan ko po sa Lunes, ayos na po to. Ha? Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, ganito na lang. Putres na to, niloloko ako nito eh. Kung nanonood ka pa sa akin, Ricardo, putres yung trabaho ninyo, hindi kayo. Maayos nga kayo. O ngayon, babantayin na kami rito, ha? Sige sir, salamat sir. Kung kayo po'y nanonood sa amin, ganito lang po kami magtanggol, kaya po namin tumayo sa mga maliliit, tulad po nila, pinagkakasya yung kanilang mga kinikita para magiging subcon. Dahil iba't iba ang anyo, iba't iba ang mukha ng pang-aabuso. Kinakailangan lang imulat yung iyong mata ni Bitag, kay may salamin, kay wala. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak.
Yung serbisyo at tulong, tatak, tulfo. Ako po yung tulfo si Bitag. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Susunod, laborer na kuryente namatay sa trabaho. Pamilya ng biktima, pinablatter pa ng amo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Iba't ibang sumbong dumarating po sa amin dito sa hashtag ipabitag mo. Yung mga aksidente na hindi po natin maiwasan. Kaya lang kung minsan, aksidente man yan at nawalan ng buhay at lumapit po sa amin. Nag-iimbestiga po kami tulad po nito. Pamilya po ng isang labor mula Bacoor, Cavite. Ito yung mawala yung kanilang padre de pamilya habang tatrabaho. Aksidente, nasagi raw itong biktima. Ang isang live wire sa gusali kung saan ito yung ginagawa niyang trabaho. Habang dito matindi nagluluksa ay pinabarangay pa raw sila ng pamilya. Paano nangyari ito? Ay detalye ng sumbong, panoorin. Ako po, Sir Ben, lumapit sa hashtag ipabitag mo yung anak kong namatay noong August 5 noong 2023 sa GCG building na nagpipintura yung anak ko. Nasagi niya po yung main wire ng kuryente mula 3rd floor hanggang ground floor. Yun ang kinamatay ng anak ko. Yung amo ng anak ko nagbigay po ng tulong sa amin na yung pagpalibing at saka po nagbigay po siya ng 30,000. Tapos po yung amo pa niya, pinabarangay niya po rin kami. Hanggang ngayon po noon, nagpabigay na naman sila ng summon sa amin. Sir Ben, dumulog po ako sa inyo. Sana po matulungan niyo po ako, yung anak kong si Gerard na namatay, kung magbibigay pa po ba ng tulong yung amo ng anak ko para sa amin kasi yun lang po yung tumutulong sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon ang pamilya ng namatayan. Dito mag-ina. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din Magandang umaga po, sir. Alright. Ang ina po si Jennifer at si Camela po, yung kapatid. Yung na-aksidenteng namatay po si Gerald Escanio. Okay, medyo ako'y naguguluhan sa sumbong na kayo'y parang napabarangay or binabantaan na pinablatter kayo ng amo, ang staff ng amo ng pinagtatrabaho ng anak ninyo dahil ipapabitag sila? Opo. Okay. So, ito yung sinasabi ito ba'y sinabi sa inyo na papablatter kayo dahil nagpabitag kayo, lumapit kayo sa isang tulfo na si Bitag? Opo. Opo. Narinig niyo sinabi sa inyo ng amo? Ano po, sabi ko po kasi, sabi po ni Mama na kakausapin po yung amo niya nung staff po kasi nagpara po si Mama dun sa harap po ng bahay namin. Tapos po, sabi niya po, sige po. Tapos, sabi ko, yung huli po sabi ko, lalapit na lang po kami kay Tulfo kung ayaw niyo pong kaming harapin kasi po ilang beses na po kaming nagte-text po pero hindi po kami nare-replyan. Ano yung dahilan kung bakit kayo palapit sa kanya? Dahil, tingnan muna natin, para bang pinabayaan kayo nung namatay na aksidente ang kapatid niyo? Kasi po nangako po siya sa amin na wala po kaming gagastusin kahit piso simula nung pagkamatay ni Kuya hanggang po sa malibing siya. Okay, sige. Unahin muna natin. Pagpapalibing, lahat na gastos at kabaong, lahat yan, tinustusan. Ito yung amo ng kapatid niyong na-aksidente. Tama? Opo. At nagbigay ng 30,000 yung kumpanya. Okay, kaya lang, gusto niyong malaman kung may karagdagan tulong pa itong amo. Opo. So, kayo pumunta sa bahay ng amo ng kapatid ninyo, ng yumaong kapatid niyo, nagpumunta kayo roon? Hindi na po, kasi po hindi naman niya po kami hinaharap din. So, paano nangyari na parang pinablatter kayo? Nagkainitan ba? Nagkasagutan kayo? Wala po. So, paano kayo pinablatter? Kung gano'n
Nagbanta ba kayo? Nagsalita ba kayo? Pinagsalitaan niyo ba yung kumpanya? Wala po kami sinabi. So anong dahilan kung bakit ipinabablatter kayo? Dahil daw may nasabi kayong ipapatulfo? Ipapabitag? Opo. Yun Sino sinabihan niyo? Yung staff lang po sabi namin, Yung lalapit. staff yung sinabihan niyo? Opo. Okay, nung kinakausap ba kayo ng staff na pag lumalapit kayo roon para malaman kung may karagdagan pa na tulong na makukuha kayo? Po. Kausap niyo ba yung staff sa opisina? Opo. Ay, hindi po. Dumaan po sa bahay namin. Kasi doon po siya. Dumaan sa bahay ninyo yung staff ng kumpanya or yung trabahante o sino man yung staff na dumaan para sabihin ano? Na gusto namin po makausap si Boss Joey po. Dumaan sa bahay niyo? Opo. Gusto niya makausap lang. Ba't siya dumaan sa bahay niyo, yung staff ng... Kasi po doon din po siya, may pinupuntahan po siya doon sa taas na manuka ng ano po. Kaya po, pinarap po siya ni Mama. Tapos po yung araw na yon, tapos kinabukasan po, bigla po sila nagdala ng blatter po galing po sa barangay. Ano ba nasabi ninyo doon sa staff ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng... Sabi namin po, lalapit lang po kami sa tulpo. Bakit nasabi niyo yun? Hindi ba kayo pinapansin? Hindi po eh. Hindi kayo pinapansin? Hindi na po. Simula po nung nalibing na po si Kuya. Okay, ang binigay sa inyo, 30,000 lang. Opo. Ang gusto niyo malaman kung may karagdagan pa kayo. Opo. Na matatanggap. Ayaw naman kayo sanggutin ng mga staff. Hindi rin kayo sinasagot ng amo. Hindi po. Nagpabarangay itong amo ninyo? Opo. Yung amo nyo o yung empleyado? Yung amo po. Hinaharas nyo raw ang amo ninyo? Hindi po. Amo ng... sige. Okay, yan ang akusasyon, ano? So, kung babalikan natin, para maintindihan yung mga boss, ito'y lumapit po sa atin dahil tumulong naman sa burial expenses, nahulog habang nakahawak ng live wire, namatay po ang kanilang kapatid, aksidente. June 2023, nagsimulang magtrabaho si Gerald Escanio sa JCG Building. August 5, 2023, bandang alas 10 ng umaga, habang pinipinturahan po ang pader ni Gerald ay naaksidenteng nasagin itong main wire ng building. Nakuryente si Gerald at nahulog mula sa 3rd floor. Ang may-ari ng JCG Building ay nangakong tutulong magpapalibing ni si Gerald at nakapagbigay po ng amo ng 30,000 pesos sa pamilya. Inareklamo ni Joey yung amo, ang pamilya ni Gerald, ito pong mag-ina, sa barangay dahil sa panghaharas daw ng pamilya sa kanila at sa kanilang mga staff at pananakot na ipapabitag, ipapatulfo raw sila. Yan ang issue kung kaya't nandito po sila. Ngayon, tawagan siguro muna natin itong barangay para malaman natin kung ano bang totoo. At dito sa parting to, si Joey Garingan, mamaya ng konti kung sino matatawagan natin dito para makausap natin. Magkabilang panig po ang gagawin po natin dito mga bossing. Kung kayo nanonood po sa amin, ganito po ang ginagawa po natin. So tinatawagan po muna natin ang kagawad. Kung kinakailan, tawagan din pati yung inarereklamo si Joey dahil nagpabarangay daw po sila. Gawa nga po ng may pangaharas daw po itong pamilya ng namatay na ito ho'y si aksidente po. Si Gerald Escanio. Panghaharas dahil daw sabi magpapatulfo. Wala pong masama kahit na magpapa-Marcos, magpapa-BBM, kahit na sabihin na magpapasara Duterte, kahit na magpapa-Rafi Tulfo in action or pang-Ben Tulfo bitag, wala pong masama. Kasi salita lang po yan, ibig sabihin lalapit lamang. So para malaman po natin dito si Kagawad Maria Josie Christie, magandang umaga po kay inyo Kagawad Ma'am. Sir, magandang umaga po Sir Ben. Maraming salamat po Ma'am Kagawad Christie sa pagtanggap po ng tawag po namin Ma'am. Live po tayo sa IBC TV 13. It's my pleasure po. It's our pleasure sa barangay po. Ma'am, kaya po kami lumapit sa inyo para alamin po lumapit din po sa amin yung pamilya po ng Jennifer, Camilla, si Camela. Dito po sa namatay na kalang anak sa aksidente, si Gerald Escanio, may panggigipit daw po dito sa pamilya ng namatay. Dito po kay Joey, may-ari at mga staff na sinasabi magpapatulfo raw, magpapabitag, kung kaya't ito raw po yung sinasabing panghaharas. Ano pong nasa record niyo sa barangay, ma'am?
Actually po, sir, last August 17, una pong nagpunta sa barangay ang family po ni Gerald Castellano, yung namatayan po. Yes, ma'am. Ang nakalagay po sa blotter namin is gusto lang nila na magkaroon ng pagkakaunawaan at mag-usap sa barangay. Okay. So, inaksyon naman po kaagad ito ng ating barangay. Kaya nga po, nagbigay kami ng notice doon po sa kay Sir Joey Gatingan, yung may-ari po ng bahay. At nagharap po sila dito sa barangay, mediation po, noong 3 days, August 19. At doon po, nagkapaliwanawagan ang both parties. Actually, ang lumalabas po dito humingi ng tulong para magkausap sila regarding sa case ay yung pong mga pamilya ng Castellanos. Then po, humarap naman po si Mr. Joey Baringan. Yung pong may-ari ng bahay na ginagawa kung saan po naganap yung aksidente. Tama po. At dito po, na-settled po ito ng ating barangay. Okay. Actually, may nasa blatter po natin, nangako ang respondent na lahat ng gastusin sa punerarya hanggang sa libing, mga additional gamot po kasi pinahaba pa po nila yung pagbuburol, sinagot pa rin po ni Mr. Gasingan. Okay. At konting tulong at mga kinakailangan po sa libing. Okay. So, tinanong po ng aming lupon, during the mediation, mayroon pa ba kayong kailangan? Sabi po, wala na daw po. So, nakulagay po sa record namin, settled. Okay. So, ma'am, okay. Salamat, ma'am, sa mga detalyeng binigay niyo po, ano? Which is tama rin naman po yung nakuha po namin na talagang yung burial expenses, sinagot po lahat ng respondent at nagbigay din karagdagan. Yes po, sir. Tinagot po lahat. Yes, sir. Yes, ma'am. Pati yung 30,000 pesos na settlement, parang nagbinigay din po bilang tulong, ano? Opo. Okay, sige, ma'am. Hindi ko lang po maintindihan bakit meron silang parang ganito po, reklamo raw. Kung totoo man to, ano, may reklamo raw sa kanila na ito po sila, pamilya na namatayan, panghaharas daw nitong pamilya doon po sa mga staff ng kanyang pinagtatrabahuan tsaka kay Mr. Joey. Opo. Totoo po ba ito, ma'am? Opo, sir. After po nun, sir, Yes, ma'am. ang bumalik naman po, ang naman po ng, actually hindi ko reklamo, clarificatory, na ang ito naman po si Mr. Joey Garingan, yung may-ari po ng bahay na ginagawa. Kasi po, parang after the settlement sa barangay, parang mayroon pang gusto itong family ng namatayan kay Mr. Garingan. So, si Mr. Garingan naman po, siyempre hindi po siya natatagpuan. Parang ang sinabihan po ng family nitong namatayan na sila mga Castellanos family is pag hindi umarap sa amin ang inyong boss, si Mr. Garingan, ipapatulpo. So, parang doon din naman po nag-react ang ating Joey Garingan sa sinasabing ipapatulpo. Okay. Sige, ma'am. Nakuha ko na po yung picture. Siguro, ma'am, may misunderstanding lang po. Miscommunication lang siguro. Baka naman, normally, ma'am, alam mo naman kami mga magkakapatid, particular. I will just speak for myself, si Bitag, si Ben Tulfo. Minsan mga tao, pag medyo nagdadalamhati po, nawala ng pamilya, lumalapit po sila sa... Naiintindihan po natin, sir. Baka maintindihan na lang po siguro. Ang naman po ay gumawa naman po kaagad ng aksyon. Yes, ma'am. Ang point ko lang dito, ma'am, hindi naman siguro ito'y panggigipit or panghaharas. Baka lang siguro sensitive po sila. Although nagawa na po talaga ng respondent na pagbigay po ng burial at saka 30,000. Ang gusto lang po siguro nila malaman kung may karagdagan pa po na matatanggap sila. Yun lang naman siguro gusto lang malaman, ma'am. Siguro, wala naman po sigurong masama. Kaya lang baka nagsabi, kung hindi makikipag-usap sa kanila, which is, naniniwala po ako, hindi rin naman po siguro tama, Kasi parang it is something na masakit sa taenga na tumulong na nga, pero at the same time, parang ipapabitag, ipapatulfo, kahit naman siguro, okay na.
Sensitive At po hindi ron. naman po tinanggihan yung may-ari ng building. Yung Yeah, tama po. Sige. Ganito po, sa linya naman sa cellphone, kakausapin ko muna to si Joey. Sir Joey, magandang umaga sa iyo, Sir Joey. Magandang tanghali. Hello po, magandang tanghali po. Kumusta? Salamat sa pagtanggap, Sir Joey, ng tawag po namin. At naka-live po tayo sa IBC TV 13, ganoon din sa CLTV 36. Siguro baka hindi lang nagkaintindihan, Sir Joey, dito sa mga pamilya po ng na-aksidente, sila Castellano, Sir, may magagawa pa tayong pag-ayusin na lang natin to, sir, na wag na lumaki at parang baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Yun nga po yung objective ko po kung bakit ko ipinatawag din sila sa barangay para po hindi na lumaki ito. Okay, sir. Sige. At ma-resolve dun sa aming community na lang. At Sige, sir. Sir, ganito na lang. Okay, ganito lang, sir, Ako po'y pag nasa barangay, hindi po kami makikialam. Kasi ayaw po namin na intervention where the barangay is the proper forum. Siguro, sir, I will just advise ito mga nagko-complain to go to barangay or privately mag-usap na lang po kayo without having to air this. Siguro naman, sir, maintindihan mo naman ako. And I will respect your privacy and I will respect the barangay as well. And siguro, sir, baka alam mo naman kasi kung minsan nagdadalamhati and for whatever reasons they're sensitive, you're more educated to understand exactly where they're coming from. Ibabalik ko na lang po sa barangay. Mag-usap na lang po kayo, sir, ha? Opo. Yun naman po ang gusto kong mangyari po. Ganun na lang. Huwag na natin po pag-uusapan sa ere kasi nakikita ko naman yung willingness ninyo to resolve the problem. It's just a misunderstanding kaya naintindihan ko po itong nangyayari, sir, ha? Salamat po. Salamat din and I hope that good luck sa inyo. Ma-resolve ninyo to without me intervening. Thank you so much. Sige. Thank you po. God bless po. Okay. Balik tayo kay Barangay Kagawad. Barangay Kagawad, Josie, ma'am. Yes po, sir. Ibabalik ko na lang po sa inyo. Kasi para wag na po natin i-ere, ha? Opo. Actually, sir, may ongoing po kami. Supposedly ngayon. Then, dahil nga po sa pakiusap na naandyan sila, sabi po ng aming Kapitan June Advincula, ay i-reset na lang po. Sige po, ma'am. Naka-reset po sila ng paghaharap. Bibigyan uli sila ng notice. Sige, ma'am. Asahan ko lang po na all goes well. Bibigyan ko po ng galang ang barangay na gawin po ang trabaho ninyo. Ay ako naman po, ha? Ginagawa naman po namin, sir, ang trabaho. Salamat, ma'am. Ako na bahala magpapaliwanag dito sa mga nagrareklamo, ma'am. Okay, maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo, ma'am. Okay, sige. Ganito na lang, Huwag na natin palalain. Pwede naman pag-usapan. Alam ko naman nagdadalamhati kayo. Okay? Ang maganda rito na huwag natin i-ere kasi kung minsan mairita at saka kung meron kayong pag-uusap sa barangay, igalang natin muna, huwag muna natin pakialaman kasi gusto kong maayos, ha? Baka kasi pagpasok nyo sa akin, sa halip na maayos, ako pa magiging dahilan ng problema na parang kasi nagpabitag Huwag naman. Ang gusto ko lamang, maayos yan. Ibabalik ko kayo sa barangay. Alam ko na, okay naman kausap yung si Joey, di lang kayo nagkaintindihan. Medyo mahinahon lang, ha? Pag nag-usap kayo, mahinahon lang, walang sigawan, pakinggan nyo yung panig. Pwede kayo mag-usap at medyo kung ano yung magpagkakasunduan ninyo, mas magandang gano'n. Ha? Walang pilitan at walang takutan. Ha? Opo. Nagkakaintindihan tayo? Opo. Ay, salamat naman. Okay. Again, mahinahon, ha? Opo. Walang taasan ng boses. Opo. Medyo walang simangutan. Opo. Walang sungitan. Okay? Basta't maamong pakikipag-usap ng bawat isa. Sige po. Hindi ko naman siguro makikita at nandiyan naman ang barangay at nakikita naman nila. Ako'y ibabalik ko na lang. Okay? Sige po. Sana wala akong marinig na sa inyo pagkatapos nito dahil nagkaayos na kayo. Okay na? Opo. Alright, sige. Maraming salamat. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, binibigyan po namin ng solusyon at aksyon. Pinakikinggan po namin kung saan problema. Tulad po nito, ibabalik po namin sila bilang paggalang po sa barangay. At ang barangay po yung tamang forum na sila po yung magkasundo. Baka kasi ma-misinterpret dahil nakialam po kami, baka kami pa ngayon ang maging matuturong dahilan ng problema. Ang gusto po namin magkaayos. At dito po nagwawakas dahil kami po ay
ang nag-iisang pambansang sumbungan. Yung tulong po namin, yung serbisyo po namin, pakikinig po namin, may tatak. Ibang tatak po, bitag. Bitag is a Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.